Senior Citizens Chairman Attorney Franklin Quijano. Magandang umaga po, Chairman Quijano. Good morning po, Ms. Susan. Chairman, ano ho ang posisyon nyo doon sa isinusulong na tanggalin na yung requirement na booklet sa pagbibigay ng discount sa mga senior citizens pagka ho sila may mga binibili, gaya ng gamot? Ms. Susan, hindi gaano klaro yung monitor but I'll just try to estimate ang tanong yung... Ano po, kayo po may pabor o hindi doon sa isinusulong na tanggalin po yung yung requirement na booklet sa pagbibigay ho ng discount sa mga senior citizens every time na sila po ay bibili ng kanilang mga pangangailangan gaya ng gamot? Okay, kung ang booklet ang issue kasi, nasa batas po yan. Okay, so... Dahil nasa batas yan, kinakailangan gumawa ng isa pang batas to amend it. But actually, it's a very welcome move na tanggalin ang booklet. But hindi mo basta-basta tanggalin yan kung wala kang substitute procedure dahil alam mo, yung recording is also an important aspect. Lalong-lalo na may mga pasyente, kunyari, na baka sumobra yung binili at mag-overdose or kung hindi man overdose, baka na-negosyo niya. So, yan yung isang practical function ng booklet. However, kung may centralized database or di ba gumagamit tayo sa ID natin ng QR code? Kung may mga ganon at may centralized na nagko-control yan, then necessarily malaman pa rin without having the booklet. Kaya, in fact, Ms. Susan, nakikita natin, it really is already tamang panahon na dahil alam mo bang there are 12 million senior citizens and therefore there are 12 million booklets. Ilang kahoy ang nabubuhat sa 12 million booklets na yan? Kasi ang booklet ay manggagaling sa papel at yung papel na yan ay ang dami-dami na nakakailanganin. So, we're really hoping na matanggal yung booklet but at the same time, dapat pag-usapan ang procedure in substitution to the booklet. Kumbaga, kailangan ko tatanggalin niya. Merong isang sistema na nandiyan dyan para matiyak na hindi ito masasamantala ng iba. Opo. Chairman, may mga natatanggap po ba kayong reklamo mula sa mga miyembro na hindi nabibigyan ng discount o benepisyo? Kasama na ho ba sa mga discount ng mga senior citizens yung tinatawag na online transactions? Ayan po ang pag-usapan ngayong 16 together with SCDA and 5 other or even more government agencies kasi noong 2022 nagkaroon ng joint memorandum circular na dapat bigyan ng mga mag-order online na seniors at saka persons with disability ng discounts. Ngunit may mga report manggagaling sa mga senior citizens na hindi sinusunod. Kaya with the help of BIR, kasi si BIR gumawa na rin ng guidelines, sana ma-remind natin yung lahat na online platform na magbigay ng discount. Kaya we are doing it. However, may nakikita tayong ilan na nag-comply na. But I think we really have to do a comprehensive assessment sino ang sumusunod, sino ang hindi. Sige, ito po susubaybayan ho namin yung mga magiging development dito. Maraming salamat po, National Commission of Senior Citizens Chairman Attorney Franklin Quijano. Magandang umaga po sa inyo, sir. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV